12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, bago naman ang sahod ko, pero bakit ang pira ang bilis maubos? Kung ikaw ay nagtatrabaho at yan ang problema mo, pakinggan mo tong episode na ito. Ano ba yung mga pagkakamali na ginagawa ng mga kabataan or let's say yung mga young professionals po ngayon? Number 1, they live beyond their means. So, ang ibig sabihin niyan, paglabas ng sweldo, bumibilit ng gadget, travel goals, luho. Di ba? Ang ending, luluha. Ay, nako mga kapatid. Number 2, bakit naubos ang pera? No budgeting system. Oo, sweldo lang. Tapos kung ano yung natira, nandyan, yan ang gagamitin. Pangatlo, walang kaipon-ipon. Di ba? Laging mamaya na lang. Maliit naman ginikita ko. Next month na lang. Ay, kapatid. Nako, maniwala ka talagang walang matitira. Pang-apat, ito talagang may problema talaga. Bakit naubos ang pera natin? Dahil marupok ka. Impulse spending. Nakakita ka lang ng sale. 112233. Patay na. Ayun na. Napabili ka na. Napa-add to cart ka na. Wala kang pera. Kaya kung gusto mo mabago to, ito lang. Kung gusto nyo itong mabago, bibigyan ko kayo ng 7 tips. Mabilisan lang po. Una, magsulat ka ng budget. Ano ibig sabihin ng budget, no? Hindi mo pwedeng gastusin ang perang wala ka. Unahin mo muna ang pangangailangan bago ang kagustuhan. Pangalawang tip ko po sa inyo, mag-impok ka para sa emergency fund mo. At least mga 1 buwan muna. Tapos, target natin ng 3 months. No? Ano itong 1 to 3 months na ito, yung mga buwan na nagastusin mo just in case na humina ang sweldo, nawalan ka ng trabaho, meron kang pondo. Pangatlo, avoid lifestyle inflation. Ang ibig sabihin nun, pag tumataas ang income, huwag natin itataas agad ang lifestyle natin. Walang matitira. Pang-apat na tip, para talaga tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan, kailangan matuto tayong mag-invest. Maglagay ka na agad sa Pag-ibig MP2 or sa e-banks. Doon ka na mag-umpisa kahit sa maliit. Number 5, wag tayong papasok sa utang. Kung hindi kailangan, wag utangin. Pang-anim na tip, ito na yung huli. Pay yourself first. Bago gumastos ng sahod. Oo. Anong gagawin ko? Tatravel muna ako. Pay myself first. No. Ilipat mo agad ang porsyento sa savings. Sa pag-iipon mo para sa iyong kinabukasan. Yan ang ibig sabihin ng pay yourself first. Mga kabudgetarian at mga kaiponaryo, habang bata ka pa, simulan mo na itong tamang financial habits. Mas madali kang makaipon, makapagplano ng iyong kinabukasan kung ikaw ay responsible. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Iglesia ni Cristo members sa Luzon, Visayas at Mindanao nagtipon para sa National Rally for Peace na layo namanong ipanawagan ang kanilang pagkontra sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw ng INC, hindi ito political rally. Sa pagsisimula ng election period, 4 arestado sa paglabag sa gun ban. Kasabay niyan, senatorial aspirant na si Chavit Singson nag-anunsyong hindi na tatakbo sa halalan. Rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA, paano nga ba isasagawa? Pag-uusapan natin kasama ang DPWH. Bilang ng nasasawi sa wildfire sa California, patuloy na tumataas. Public health emergency, idiniklara na rin sa mga apektado ng kabi-kabilang sunog. At Dominic Roque, ifinlex sa kanyang Instagram ang bagong nobyang si Sue Ramirez. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
Balik sesyon na uli ang Senado at Kamara matapos ang isang buwang Christmas break. Pero inaabangan pa rin kung tatalakayin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo ngayon na nagtitipon-tipon ang mga kapatid nating miyembro ng Iglesia ni Cristo para dyan. Para sa update sa Quirino Grandstand, magbabalita, live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mamayang bandang alas 4 pa ng hapon, inaasahan ang event proper ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon pa lang, napakarami na ang tao dito. Abot na sa may National Museum of the Philippines ang pila ng mga sasakyang bitbit ang mga dadalo rito sa Quirino Grandstand. Maalalang inanunsyo ng kanilang pamunuan itong Desyembre ang isasagawang rally bilang pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumasang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero sabi naman ng mga nakausap ko, ang nais talagang maging mensahe ng INC ay progreso, pagkakaisa at kapayapaan. Higit 4,000 naman ang deployed mula sa PNP kasama ang PCG, BFP at AFP, pati na rin ang first aid at medical response tents. Mananatili namang nakasara ang Katigbak at South Drive, Independence Road, Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, P. Purgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Road at Calao Avenue. Cheryl, nagsasagawa rin ng aerial inspection sa paligid ng Kamaynilaan ang PCG at PNP. INC man o hindi, lahat daw ay welcome dito sa National Rally for Peace. Pero hikayat at paalala naman ni COMELEC Chairman George Garcia na huwag gamitin ng mga politiko ang rally para sa kanilang pangangampanya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Apat agad ang naaresto dahil sa paglabag sa gun ban kasabay ng opisyal na pagsisimula ng election period kahapon. Partikular naman daw na maghihigpit ang mga otoridad sa paunang mga lugar na isinailalim sa red category ng COMELEC. Magbabalita si Carrie Cator. Green, yellow, orange at red. Ganyan ang naging klasifikasyon ng COMELEC sa mga lugar na binansagang election areas of concern. Yellow para sa mga lugar na may suspected election-related incidents sa nagdaang 2 eleksyon at posibleng may presensya ng private armed groups. Orange sa mga may serious armed threat. Kombinasyon naman ang red at posibleng isa-ilalim sa COMELEC control. Para sa nalalapit na eleksyon, halos 40 lugar ang nalagay sa red category. Karamihan mula sa Bangsamoro Region o BARM. Sa green category naman, wala raw banta sa seguridad sa mga natitirang bahagi ng bansa. Pero inaasahan ng mga otoridad na magbabago ang listahan oras na magsimula na ang campaign period sa linggo. Mataas itong 1,229 na to na green. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence. Sa mga nasa kulay pula, kalimitan yan yung mga possible candidates sa tinatawag na areas of control. Sana wag nang madagdagan. Magiging mas strikto ang AFP sa pagpapatupad ng gun ban sa inaasahang gulo sa BARM. Ang PNP nais namang padagdagan ang mga pulis, partikular sa mga election checkpoints sa rehiyon. Sa January 12 na magsisimula ang gun ban, gayon din ang inspeksyon sa mga checkpoints sa bansa. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. So makakakita po kayo, kaya kanina, we're talking po for additional forces po na dadalhin po namin dun sa BARM. Yun po yung, kasi actually, konti rin talaga yung police namin doon eh. So we will be adjusting, but we will be asking more from the military. Nagdagdag na po kami ng mga tropa dito and maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized 4 terrorist groups in the BARM area. Muli ring binuksan ang National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame. Mas marami raw gagamiting CCTV para bantayan real-time ang sitwasyon sa voting sites.
Napaka-importante po nito. May mata ang COMELEC kahit wala kami doon. Paiigtingin din daw ng AFP ang kanilang intelligence operations para masigurong wala nang makakalusot na tinatawag na foreign actors sa eleksyon gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa 1PH, Carrie Cator, News 5. Sa iba pang balita, inobserbahan ng News 5 ang ilang posibleng dahilan kung bakit kailangan ng isailalim sa rehabilitasyon ang kahabaan ng EDSA. Pero ang tanong, saan mapupunta ang mga sasakyan kung magsasara ang kalsadang yan? Magbabalita si Gerard de la Peña. Traffic na nga, baku-baku pa. Kaka-bad trip na sa EDSA. Mahirap sir kasi takaw aksidente rin lalo na sa motor. Madaling makasemplang. Pero issue po yan sa mga motorista, sa mga sasakyan. Tsaka nakaka-traffic din kung minsan. Mas maganda yata yung pinapatungan ng espalto, makinis. Bungad pa lang ng EDSA Caloocan, may malaking steel plate na nakatapal sa kalsada. Sa EDSA Balintawak naman, may mga bahaging hindi pantay. Aminado rito ang DPWH, kaya heto raw ang gusto nilang gawin. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Ang tanong pag nasimulan yan, saan mapupunta ang nasa 464,000 na sasakyang bumabagta sa EDSA araw-araw? Sa tansya pa naman ng isang urban planner, aabutin ng 2 taon pag sinimulan ang pag-aayos dyan. Would be good if they prioritize first the repairs of the car lanes and eventually switch while running still the carousel and then reverse so that the commuting public, which is 90% of people in Metro Manila, will not be affected by its repair. Tren ang pinakamabilis na public transportation sa NCR, pero mabilis din ang pagtaas ng pasahe. Sa petisyon ng Light Rail Manila Corporation, humihiling ito ng halos 5 pisong dagdag sa boarding fee at 44 centavos naman sa kada kilometrong takbo. Kaya ang dating 45 pesos na end-to-end trip ay magiging 60 pesos. Hindi raw kasi nasusunod ang kontrata ng LRMC sa gobyerno na dapat magtaas ng pasahe kada 2 taon. Kaya aabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang hindi nila nasisingil. Pwede pa raw ito umabot ng 7 bilyong piso kung hindi aaprubahan ang kasalukuyang fare hike petition. To be able to build the complete extension, we really need the support of the government. So either through fare increase and of course the payment of the fare deficit or a combination. Sakaling pagbigyan, posibleng ipatupad ang fare hike sa second quarter ng taon. Pero ngayon pa lang, tutol dito ang iba't ibang grupo, maging ang mga suki ng LRT. Oo, gusto natin magkaroon ng improvement. Pero hindi sa magagaling dapat sa pahirap at sa bulsa na mga manggagawa at mamamayan. Mawawalan po ako ng ipon, tsaka mawawala rin po ako ng pang gastos po pangkain. Pag-aaralan naman daw ng maigi ng DOTR ang nasabing petisyon. And we also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Chavit Singson umatras na sa pagtakbo bilang senador. At mga aktibidad ng Sinulog Festival sa Cebu City, tiniyak na hindi maaapektuhan ang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Inatras na ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador. Sa kanyang speech kagabi, sinabi ni Singson na dahil ito sa kanyang kalusugan. Kamakailan lang daw kasi nang ma-confine siya dahil sa pneumonia. Kailangan daw niyang magpahinga at baka raw hindi niya na kayaning mangampanya dahil na rin sa kanyang edad. Confident pa naman daw siyang mananalo kung tutuloy siya sa pagtakbo. Pero sa ngayon, bibigyan niya raw muna ng prioridad ang kanyang kalusugan.
magsisilbi pa rin daw siya sa publiko sa kanyang kapasidad. Sa totoo lang, tumakas nila ako sa ospital dahil ayaw nila akong palabasin. Nagamot nila yung pneumonia, pero kailangan ko raw mahabang panahon ng pahinga. Kaya po humingi po ako ng paumanhin sa mga nagbigay ng kanilang oras, lakas at suporta para sa kampanyang ito. May sinasagawa ring peace rally ang Iglesia ni Cristo sa Cebu City. Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi nito apektado ang mga aktibidad para sa sinulog. Para sa update, magbabalita mula sa Cebu City si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon sa peace rally dyan? Cheryl, gaya nga sa ibang parte ng bansa, kapayapaan ang hangad ng peace rally dito sa Cebu City. Pasado alas 8 ng umaga, sinimulan ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu City, South Road Properties. Maputik man matapos umulan sa lugar na pinagdausan ng pagtitipon, hindi nito napigilan ang bugso ng damdamin ng mga taong nakiisa sa peace rally. Sama-sama nilang ipinagdasal at ipinanawagan ng pagkakaisa ang ating mga lider sa bansa. Nagkalat ang placards sa venue kung saan nakasulat ang kanilang mga mensaheng gustong iparating sa ating mga lider sa bansa. Nakaposisyon naman ang mga pulis sa lugar para matiyak ang seguridad ng mga dumalo. Naka-standby rin ang medic sa venue. Bawal ang pangangampanya ng mga politiko dito sa pagtitipon. Bukas din ito sa lahat kahit hindi kasapi ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nito, tiniyak ng organizers na hindi naman makakaapekto ang isinasagawang malawakang rally ng INC sa mga aktibidad para sa Sinulog Festival. Cheryl, naggusto lang ang family reunion itong isinagawang peace rally dito sa Cebu City dahil kasama nga nila yung kanilang mga pamilya, sama-samang pumunta dito at nakiisa sa pagtitipon. May mga nakita rin tayo, Cheryl, na mga tao dito naglatag na ng tarpaulins sa kalsada para dito na sila umupo at nagpahinga, sabay-sabay na kumain kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay at mga kaibigan. At meron din mga tents dito, Cheryl, na inilagay para kung dito sila magpahinga at kung sakaling umulan, may masisilungan sila. Sa ngayon, Cheryl, ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito sa venue at karamihan sa kanila ay galing pa sa malalayong lugar dito sa Cebu. At inaasahan din na dadami pa ang mga taong pupunta dito sa SRP grounds para makiisa sa peace rally ngayong araw hanggang sa pagtatapos na ng programa mamayang alas 8 ng gabi. Sharon. Sabi mo nga, John, may kanya-kanya silang placard na mga dala para maipaabot yung kanilang mensahe sa mga leader ng bansa. Ano ba yung mga nakasulat doon sa kanilang mga placard? Ang mayroon nga dito, Cheryl, may nagsasabi na serbisyo muna, wag sariling interes o walang serbisyo muna at hindi yung sariling benepisyo. Meron ding sabi dito na pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Yan lang ang ilan sa mga mensaheng gusto nilang iparating sa ating mga leader sa bansa, Cheryl. Paano yung flow ng program na isinasagawa dyan? Cheryl, may mga parang konsyerto din, may mga nag-alay ng kanta, may mga banda dito na nagpatugtog ng musika at lahat ng mga kantang ipinapatugtog nila ay ang mensahe ay more on kapayapaan at pagkakaisa. May mga nakausap ka ba na mga miyembro ng INC dyan? Malinaw ba sa kanila yung pagtitipon na ito? Ano ang sabi nila? Why are they... May isa Go ahead. Bakit yes, Cheryl. Kaninang may nakausap tayo na isa sa mga miyembro ng INC. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nandito na sila sa venue. Kasama nila yung mga anak nila, mga apo, mga bata, para lang doon para makiisa lang dito sa naturang pagtitipon at gusto nilang iparating na
kaisa sila sa panahon para sa ating bansa. Alright, maraming salamat, John Aroa. 3 rehiyon mula sa Mindanao ang nagtipon-tipon sa Davao City para sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo roon. Para sa update, magbabalita live mula naman sa Davao, si Bril Montalvo. Bril? Cheryl, sakay ang bus at van. Maagang dumating dito ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Davao City para sa isinagawang National Rally for Peace. Siksikan nga rito sa San Pedro Square at inaasahang dadami pa ang mga miyembro ng INC dito. Dito rin kasi pupunta yung mga miyembro na galing sa Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. May mga kalsada din sa downtown area ng lungsod ang isinara. Suspendido din ang face-to-face classes at ipinatupad ang skeletal workforce sa trabaho. Alas 9 kaninang umaga na magsimula ang programa sa nasabing aktibidad kung saan merong mga kantahan at sayawan. Bit-bit ang kanilang mga placards, panawagan nila na magkaisa ang bansa at isantabi ang politika. Bantay sarado rin ng nasa higit 3,000 security personnel ang lugar para mapanatili ang kapayapaan rito. Cheryl, sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung sino-sinong mga personalidad ang dadalo dito mamaya. At sa ngayon din, Cheryl, nakatakdang matapos ang nasabing aktibidad mamayang alas 8 ng gabi. Sa ating impormasyon din na natanggap ay nakatakda din or anumang oras daw ay lalahok dito si Vice Presidenta Sara Duterte na nasa Davao lang ngayon. Cheryl? So Bril, inaasahan or posibleng dumalo ba? Alright, maraming salamat, Bril Montalvo. Susunod, bilang ng nasasawi sa wildfire sa California patuloy na tumataas. Public health emergency idiniklara na sa mga apektado ng kabi-kabilang sunog at rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Paano nga ba isasagawa? Ididetalye yan sa atin ng DPWH. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Bigong maabot ang target tourist arrivals na 7.7 million noong nakaraang taon. Sa kabila nito, nakapagtala naman ng all-time high na 760 billion pesos na kita sa turismo mula sa international visitors noong 2024. Ngayong taon, tiniyak ng Department of Tourism na tuloy-tuloy ang mga programa para palakasin pa ang turismo. Kahit pa natapyasan ang kanilang pondo sa marketing and promotion mula sa proposed budget na 500 million sa 100 million pesos na lamang. Sa puntong ito, magkakasama natin Tourism Secretary Cristina Frasco. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Maraming salamat po sa oras. Cheryl, good afternoon. Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Secretary, hindi nga po naabot yung target tourist arrivals natin last year na 7.7 million. Pero nakapagtala naman ng all-time high na kita. Ano po yung nakita ninyong pangunahing dahilan dito? Cheryl, totoo na hindi naabot yung targets natin for tourism arrivals. But I'd like to point out na na-exceed naman natin yung target na visitor receipts. We targeted around 500 plus billion in visitor receipts from international arrivals for 2024. At yung nakuha natin ay 760 billion, over 50% of the target. And yung position po ng Department of Tourism is napakahalaga na i-consider din natin yung number na ito, yung 760 billion, as a measure of tourism performance. Dahil ito naman talaga yung nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga tourism stakeholders, no? Yung spending ng ating mga turista. Ito yung nagbibigay ng tourism employment sa ating mga kababayan all over the Philippines.
And we find that it is very important to focus on quality tourism and tourism spending. And this is exactly what we have been trying to do in the Department of Tourism. Nag-diversify tayo ng tourism products, dinagdagan natin yung ating mga tourism destinations. We advocated para mas marami pa yung flights na papunta sa Pilipinas at mas marami pa yung ating mga domestic flights and connectivity, mag-improve yung ating tourism infrastructure. And nakita nga natin na mas lumaki yung spending ng ating mga turista precisely because of all of these interventions in partnership with government and the private sector. On the 7.7 million target, we have to understand that these targets were set at a time when we anticipated na around 2 million Chinese would come to the Philippines, especially with the forthcoming visa liberalization policy at the time. Kaya lang, alam naman po natin kung ano yung mga nag-ensue na mga global and geopolitical events, plus the Department of Foreign Affairs suspension of the e-visa policy for China specifically. And so then we found that instead of reaching the 2 million, umabot lang sa a little over 300,000 plus yung arrivals from China. In addition to that, one thing we need to consider also is the budget cut, no? Specifically for the Chinese market, as opposed to the over 120 plus million budget for the Chinese market in 2020, umabot na lang ito sa 4 million in 2024. So in the face of these difficulties as well as other related challenges, no, nagkaroon tayo ng inability to meet the target. But on the other hand, as I said, no, yung tanong din na dapat natin i-consider is, naabot ba natin yung target for visitor receipts? And the answer to that is yes. We reached it and we even exceeded it. Oo, ay hindi na po, magandang performance na po yun. 50% na nadagdagan po yung kita natin. Yun lang talagang siguro po ay challenge yung sa tourists, yung number of tourists. Sabi nyo nga po, isa sa mga naapektuhan ay talaga yung pagre-release po ng visa. Ano po, nung nag-e-visa na, yung sa e-visa po tinanggal, or is this tinanggal na po talaga or suspension lamang po at ibabalik? Ano ho ba ang sabi ng DFA on this? Ayun, yes, DFA. Pagkakalam po sa mga public pronouncements ng DFA, the e-visa system for the Chinese market is still currently suspended. And not only that, they also announced that they are imposing stricter policies, especially for the Chinese applicants for visas. Kaya naman, to be proactive, no, on the part of the Department of Tourism, we have recalibrated our direction in a sense that as we continue to support yung ating mga top source markets, kasali na dyan yung expansion of efforts natin for South Korea, the United States, as well as Japan, tinitingnan natin yung ating mga opportunity markets. Kasali na dyan yung India. And so, pasalamatan natin yung ating presidente dahil nagsabi na po siya na kailangan at the soonest possible time i-implement na natin yung liberalized visa policies for the Indian market. That includes either an e-visa or an electronic travel authority. Doon po sa mga turista at sa laki po ng kinita natin ng 2024, na sabi nyo nga po nag-exceed pa sa 50% yung sa target natin. Anong nasyon po, anong bansa ang pinakamaraming arrivals po tayo? Based on our data of the 5.9 million international arrivals, for which we are very thankful sa ating mga guests from all over the world, yung number one source market natin continues to be South Korea. That is followed by the United States, and syempre nandyan din yung Japan. We are also very encouraged by the growth of markets such as Australia, which for the first month pa lang this year, month on month, napaka-positive ng trajectory ng Australian arrivals to the country. We are also looking at further growing arrivals from the ASEAN. That includes Malaysia, especially
na we now have a very robust partnership with AirAsia, and we're looking to continue to lobby for direct flights, especially to Mindanao. So, Secretary, hindi po kasama dito yung mga balikbayan. In our count of international visitor arrivals, there is a portion of that pertains to overseas Filipinos. And data would show that the percentage of overseas Filipinos in the count of international arrivals accounts for around 8%. 92% is the count for foreign nationals. Ngayong taon po, bumaba na naman po yung ating budget. Pababa ng pababa, Secretary. Ngayon po ay tama ba? 100 million na lamang po yung ilalagay po sa marketing and promotions. Talaga pong apektado na naman. Kasi 2023, malaki-laki pa eh. 2024, it was cut. And this 2025, na-cut na naman. Tama po ba? Yung budget po for marketing and promotions ng Department of Tourism? Yes, Cheryl, that's true. In 2023, the budget for marketing and promotions was at 1.2 billion pesos. In 2024, that was cut to around only 200 billion pesos. Considering gaano ka-importante yung promoting the Philippines to the rest of the world, especially with a very competitive tourism market, especially those among our neighbors, we heavily lobbied for the increase of the budget. First, the reconstitution, and then the increase. And so, in the national expenditure plan of our president, it was proposed that yung budget for promotions and marketing for 2025 would be at 500 billion pesos. Kaya lang, paglabas nung GAA 2025, ay naging 100 million pesos na lang yung promotions. We have to be able to manage our expectations in terms of tourism arrivals with a budget for which tourism arrivals partly depends. With a lesser budget for promotions, syempre, lesser yung opportunities ng Pilipinas to be highly visible para sa ating mga markets worldwide. And with lesser visibility can also lead to lesser chances of attracting the markets that we want. Kaya I have mentioned this to the president already and expressed our deep concern, a concern of which he shares, especially na prioridad niya yung turismo ng bansa. And so we're hopeful that measures can be taken to ensure that this 100 million can be augmented. What was his reaction? I mean, didn't he see that before he signed our budget? I mean, from 200 down to another 100, which is 100, considering you were appealing for 500 million. Yes. Cheryl, in the first cabinet meeting of the year, the president announced that not just the DOT, but many other agencies are now in a situation where their budgets do not fully reflect what were proposed in the National Expenditure Plan. And in light of these very visible variations, he requested us, yung mga departments, to submit to him kung ano ba yung mga priority projects na naantala dahil sa mga budget cuts na ito, from the NEP to the GAA. So it is a situation that is faced also by other departments, and we have raised this matter to the president in hopes that it can be addressed, especially considering that tourism is one of the most reliable pillars ng ating ekonomiya. Kahit ano yung geopolitical situation, kahit ano yung klima, and other pressures that are present, tourism is a very reliable source for income, livelihood, and employment. In fact, sabi po ng Labor Force Survey for the first quarter of 2024, the tourism
direct and indirect employment contribution to the country is around 34% to the entire national employment. That accounts for around 16.4 million na mga kababayan natin that are employed directly and indirectly by tourism. So it makes complete sense to support the further growth of tourism by actually putting in the necessary funding, especially na yung aspirations natin ay makipag-compete sa iba din nating mga competitors in the ASEAN. Secretary Frasco, isa po sa suggestions ng grupo ng travel agencies, hotels and transportation companies, yung pong pag-aanin yung visa requirements sa ilang lahi. Halimbawa daw po sa mga Taiwanese na required kumuha ng visa sa Pilipinas, samantalang nag-o-offer sila ng visa-free entry sa mga Filipino. Is this something that you're planning to discuss with the DFA maybe? Well, to begin with, Cheryl, the foreign policy as far as the entry of foreign nationals into the country is indeed the mandate of the Department of Foreign Affairs. On the part of the Department of Tourism, yung advokasya namin from the very beginning is to make the Philippines globally competitive and competitive in the ASEAN. We have to liberalize our visa policies. Dahil yung mga neighbors natin, matagal na. And especially at the post-pandemic recovery stage, they liberalized their visa policies. Wala either visa-free na or electronic visa na. And this is something that we have consistently advocated. We are not changing our position in any way, and we will continue to advocate with the DFA to adopt this perspective of liberalization, if only to give the Philippines a fighting chance at attracting more tourism arrivals and of course increasing our tourism revenues for the country. Maraming pong salamat sa inyong oras, Tourism Secretary Cristina Frasco. Magandang tanghali po. Nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lider ng Amerika at Japan kanina. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang kanilang napag-usapan? Cheryl, nakausap nga ngayong umaga sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru sa trilateral phone call. Ayon kay PBBM, nagkasundo ang tatlong bansa na patuloy na palalakasin ang ugnayan pagdating sa maritime, economic at technology cooperation. Malaki raw ang naitulong ng inilabas na trilateral joint vision statement noong Abril sa pagpapalawig ng relasyon ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang ekonomiya at sa pagsusulong ng kapayapaan. Sinagundahan naman ni Biden ang naging pahayag ng Pangulo. Tiwala raw si Biden na makikita ni incoming President Donald Trump ang halaga ng pagpapatuloy ng trilateral relationship. Kasabay nito, pinuri rin niya ang diplomatic response ng Administrasyong Marcos sa nagpapatuloy na agresibo at coercive activities ng China sa West Philippine Sea. Samantala, magkakasa ng investigasyon ng Department of the Interior and Local Government sa hanay ng Philippine National Police. Kaugnayan sa nabunyag na pagsasabwatan ng mga opisyal at tauhan ng ahensya sa mga drug operations. Nag-ugat ang gagawing investigasyon matapos sampahan ng administrative charges ang 30 pulis dahil sa planting of evidence at mishandling ng high-profile drug case sa Tondo, Manila noong 2022. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, sisiyasatin ang lahat ng mga drug operations na isinagawa simula pa noong 2016 hanggang 2022. Noon pa kasi nagkaroon ng reward system sa PNP para sa mga makakahuli ng drug suspects. Cheryl, kaugnay nito patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Task Force EJK na itinatag ng DOJ. Kabilang sa tinitingnan nila ang mga isinuwalat at resulta ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa Marso na nakatakdang simula na ang rehabilitasyon sa EDSA. Bilang paghahanda, magkakaroon ng tinatawag na Dynamic Cone Penetration Test Activities. Ang DPWH, simula po yan bukas, January 14. Kaugnay niyan, magkakausap natin DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Bonoan. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Secretary, ano po ba itong tinatawag na Dynamic Cone Penetration Activities na preparasyon po sa EDSA Rehab?
Yes, Cheryl, this is actually the first step that we are going to undertake to determine kung ano yung mga distressed sections along EDSA before we undertake yung massive rehabilitation na tinatawag natin. No? Ito yung dynamic cone penetration test para malaman natin saan lugar ang dapat unahin natin na kukumpunihin. Opo. So, paano po isasagawa yun? Makakaabala po ba yun? Makikita po ba namin? Mararamdaman po ba namin habang isinasagawa yung dynamic cone penetration test activities? In accordance with our agreement with the MMDA, ang gagawin po namin dito, yung cone penetration test will be done doon sa mga tawag natin dito, let's say from 10 o'clock in the evening and up to 5 o'clock in the morning, para hindi natin maabala masyado yung mga traffic that will be the light traffic siguro during those period, no. So doon kami magkakandak ng dynamic cone penetration test. Paano po isinasagawa yun? Para lang po ma-picture ng mga commuters. Ito po yung magbubutas po kami ng konti doon sa mga distressed sections, to what extent na kung anong kailangan namin gawin, kung palitan ba namin, i-reblock ba namin yan o talagang weak na and we'll totally change it, the entire segment, mga ganun ba? So it's a fact-finding, a probing test actually to determine the structural strength of the existing pavement. Opo. Gaano po katagal isasagawa yung dynamic cone penetration test activities? And how many segments are we talking about, Secretary? There will be many sections. I would suppose actually nagagawin natin dito, but I think titingnan natin marami all the way throughout the entire stretch of EDSA siguro yung namin, but we are going to look into yung mga suspect sections muna to start with, yung mga nakikita namin na meron ng distress, may mga biyak-biyak na o para yun ang unahin namin. Yung mga marami na naman kasing reblocking na nagawa dito sa EDSA. So, yung mga yon hindi na namin gagawin. It's only those remaining sections na hindi pa nare-reblock. At marami pa ito actually. Yun ang gagawa namin ng cone penetration test muna, Cheryl. Gaano po katagal gagawin po ay yung target na matapos po lahat? Kasi tama po ba, uunahin muna matapos lahat ng sections or segments na dadaanan po nitong dynamic cone penetration test activities at saka palang isasagawa po yung rehab? Or once na kunwari may isang section, okay, ito kailangan after the cone penetration test, kailangan tong gawin, sisimulan na agad? Sisimulan na. I think you're correct. Ayun ang gawin natin, Cheryl. Once we have already finished one section at determine natin what we intend to do based on the result of the dynamic penetration test, isasagawa na namin yung rehabilitation on a segmental basis. Kasama ho ba dito, Secretary Bonoan, yung sa flood control sa EDSA? Well, yes. We will also take a look into yung mga flooding problems in some of the sections along EDSA, yung mga perennially flooded sections para makumpuni na rin natin what needs to be done also to address yung flooding problems dyan para hindi tayo magkakaroon pa rin ng mga flooded sections along EDSA. Gagawin na rin po namin yan. Nasa 460,000 na motorista po yung dumadaan sa EDSA kada araw. Ano po, Secretary? Ano po yung magiging diskarte para hindi gaano makaapekto itong rehabilitation sa trapiko? Though sabi nyo, the test, it will be done 10 p.m. to 5 a.m. Pero pag syempre nagsimula na yung rehab, di ba? Talagang buong araw na po yan para mas mabilis matapos. Ano ho ang planning natin? Paano po ang planning, Secretary?
This is what we are actually finalizing with the Metropolitan Development Authority and other agencies and local governments actually para talaga ma-streamline natin yung procedure natin to make sure that there will be least disturbance to the motoring public actually. Actually, gagamit din kami ng other types of materials that will expedite the process like yung mga 3-day concrete at saka yung mga paglatag ng asfalto. We may need to involve several contract packages para simultaneously in one session magawa na yung sections na ganon. So, ganon ang scheme natin, but we are still trying to finalize this with other agencies, MMDA, DOTR, kasi sila yung nasa busway, mga busway, and local governments. Actually, we are actually discussing this with DOTR that I'm sure na magkakaroon pa rin ng kahit na paano mga disturbances in traffic, but perhaps we can, pinag-uusapan namin if they can increase the frequency of yung MRT-7 to carry more passengers during these periods na merong disturbance ng konti sa EDSA, Cheryl. Opo. Sec, sisimulan po yung dynamic cone penetration test tomorrow, January 14. Yes. Pero yung rehabilitation, kailan po ito talaga target yung masimulan at target na matapos or depende pa rin yan sa test ng cone penetration test, ano? Yung magiging resulta? I think, yes. Ang kwan natin dito is we will work following yung results of the dynamic test as we progress. Ang timetable namin dito na nakikita, we might start the permanent rehabilitation works in about March. Once actually meron na yung cone dynamic penetration test at saka nakapag-agree na kami with MMDA and the other agencies for the traffic management scheme that will have to be adopted. Marami pong salamat sa inyong oras, DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali mga kapatid. Hindi kaya ni Pope Francis sa mga Kristiyano na ipalaganap ang salita ng Diyos. Ito raw kasi ang magbibigay ng pag-asa sa bawat mananampalataya. Ikaw kapatid, paano ka nagbibigay ng pag-asa sa iba? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa kapatid ko, advice lang ako. Nagtatrabaho siya, puro lang siya barkada. Sana sa susunod na magkaroon siya ulit, sana ipunin niya, anuhin niya, para kasi pag inaano siya ng sakit niya, walang ibang tumutulong sa kanya, hindi pamilya niya lang. Pag-asa sa iba, paniwala po sa Diyos at saka unang-una po paniwala sa sarili. Kasi unang-una, makakatulong lang talaga sa atin yung at sarili po mismo natin. Inaano ko lang po sila na magdasal lagi sa Panginoon para po kahit naman papaano gumaan po ang aming buhay. Sa ngayon po kasi gipit po kami lagi. Sa pamaraan ng pagtutulong. Kahit sa kunting bagay lang po na makakatulong po tayo ay malaking pag-asa na po sa mga tao na nangangailangan. Ako inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal-umay sa pananghalian. Tuloy-tuloy ang mainit na tapatan sa PBA Commissioner's Cup. Dadagdag sa saya ng fans ang pagbabalik sa laro ng Ginebra wingman na si Jamie Malonzo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Pinangunahan ng rookie na si RJ Abarientos ang ika-6 na panalo ng Ginebra Gen Kings sa PBA Season 49 Commissioner's Cup Eliminations.
Yan ay matapos nilang maungusan ang koponan ng Blackwater kahapon. Sa second half, umalagwa ang Gen Kings para sa convincing win, 86-63. RJ Abarientos went away with 15 points alongside 2 rebounds to end the match. Siguro yung motivation lang namin is yung struggles din namin before yung mga past games namin. So for us na going to the playoffs, siguro ito na yung start namin para mabuo yung team. So back in action din para sa Gen Kings ang wingman na si Jamie Malonzo. Halos 9 na buwan din siyang di naramdaman sa hard court matapos magpagaling sa tinamong calf injury. Well, for Jamie himself, I mean, it's been a long, long road for him, and we've watched him from the side and seen him, the work he's done. So it was just a culmination of the hard work of getting back into the lineup. We had minute restrictions on him. We'll try to continue to monitor his minutes for the next few games. Hopefully, they'll increase incrementally as the games come along. Sa second game ng PBA doubleheader Sunday, back to the winning column ang San Miguel Beermen matapos ang kanilang 2-game losing skid. Mula sa tied third quarter, 60-all kontra Magnolia, nakabalik ang San Miguel sa last quarter para makuha ang panalo, 85-78. That's all thanks to CJ Perez and Marshall Lassiter's critical trace within the final minutes of the fourth frame. Nagtala ang best player of the game na si CJ Perez ng impressive 23 points, 6 rebounds and 10 assists. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, for the first time, finlex ni Dominic Roque si Sue Ramirez sa kanyang IG o Instagram. Clingy ang dalawa sa ilang mga litrato at sa iba pa, may kasama silang celebrities gaya na Catherine Bernardo at ang nag-rekindle na tambalang Elijah Canlas at Miles Ocampo. Una ngang nag-confirm si Dominic na nagdi-date sila ni Sue last month sa premiere yon ng The Kingdom. O diba? Bigatin po ang host at mentor sa talent survival show na Be the Next 9 Dreamers na guess what? Mapapanood na this February sa TV5. At eto pa ha, pinaghahandaan na nga ng Pinoy MOAS ang cinema concert in 4DX ng K-pop superstars na Tomorrow by Together. Siyempre, tinutukan natin lahat ng yan sa report na ito. Gaano kalapit? Ang lapit! Yes! At dahil nga naskip ang Pilipinas sa huli nilang world tour, may paraan na para ma-enjoy ng mga Pinoy MOA ang pinaghandaan ng K-pop superstars na Tomorrow by Together. May pabuenas in 4DX sina Yeonjun, Choi Soo-bin, Bomgyu, Huning Kai at Taehyun. Kaya naman ang Pinoy MOAS, tinodo na rin ang get-up sa advanced screening ng kanilang immersive at exclusive cinema concert na Hyper-Focus. Sumabay sa galaw ng upuan ng mga hit songs ng grupo. Ang superfan nga na si Angeline, na mula Bag hanggang Get Up, ay mowang-mowa ang datingan. Napanood na niyan Gen Z K-pop idols ng 8 beses. Sa mga bansa gaya ng Indonesia, Thailand at Korea. Pero di pa rin niya ito pinalampas dito sa Pilipinas. Meron ako, ayan. Ito, TXT lahat. Hanggang dito. Boom. I've actually traveled abroad just to watch. So parang this is the biggest, parang ito na yung, hindi natin ako yung concert. At least we got Hyper-Focus here. Tapos complete sila, nandyan si Subin kasi he's on hiatus right now. Ang Tomorrow by Together ay nasa ilalim ng management ng HYBE na siyang brother group ng BTS. Matapos nila ma-launch ng 2019, sunod-sunod ang hit songs nila gaya ng OX1 Love Song, Sugar Rush Ride at Deja Vu. Umaasa ang Pinoy MOAS na maisasama na sa schedule ng next concert nila ang Pilipinas. Feeling namin for this year kasama na po yung PH. Mapapanood ang Hyper-Focus and 4DX ng Tomorrow by Together sa January 15 hanggang 21 sa Greenbelt 3 sa Makati, Bonifacio Global City sa Taguig at UP Town Center sa Quezon City. All set na ang talent survival show na Be the Next 9 Dreamers. Ito ay global collab ng MLD Entertainment Philippines at TV5. Mula sa Global Audition, 74 na ang na-shortlist na aspirants. Sa kanila pipiliin ang 9 na kukumpleto sa bagong 9-member boy group.
Host lang naman ang Be The Next 9 Dreamers, si Sandara Park ng 21. Mentors naman sina EXO-CBS Chen, Momoland Yebin, AB6 Woojin Park, Yedam Bang at Vinci ng Horizon. Sa February 8 na mapapanood sa TV5 ang reality show. Feb 8. O, diba? Bongga, diba? Happy New Year sa mga K-pop stans natin dyan. But anyway, yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Exciting. Nako, maraming manunood niyan. Feb 8. Starting Feb 8. TV5. TV5 lang po. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.